Larga na Balitang Pitmaster at iba pa. Welcome sa ating episode 8. Of course, andito na naman ang inyong lingkod, si Miguel Lavinia, kasama ang dalawang magigiting na lalaki sa tabi ko. Magpakilala muna kayo, mga boys. Hello, good day. I'm Nicolo Lavinia from GAP. And I'm Dennis Sting, also from Pitmaster and host ng Bayang Sabongero TV. Yun lang ba mga face... sikat I ka have daw sa yung, FB DCO Pangasinan, yan yung matagal ko ng FB account and yung Bayang Sabongero TV. Oh, yan ang active sa social media tong kapartner natin ngayon. Yes. So, etong episode 8 ng Larga na Balitang Pitmaster at iba pa, palagi naman special Lahat ng episodes natin di Oo, ba? last time special yung guest natin. So ngayon, special ulit. Ay, ayaw natin matigil yung momentum Gusto natin tuloy-tuloy. Straight pa from Rojas City in Capiz, ang ating idol, isang magaling na breeder. Ikaw na magpakilala, partner Dennis. Ayan, eto. Kilala niyo naman siguro, gwapo at magaling. Yan, may... Ikaw? yung guest natin, no? Yung guest natin, ano? And of course, kilala niyo na kung sino ang ating guest ngayon. Walang iba kundi si gwapo at magaling himself, Sir Martin Escolin. Oh, palakpakan naman dyan. Good morning, everyone. Thank you for having me here in Larga na Balitang Pitmaster. So, Sir Martin, our viewers know you as a legend in the sport. But can you tell us about where you studied, where you grew up, sir? Yes, dito kami lumaki. Laking Manila pala kayo, boss. Ako, pinanganak ako sa Capiz, no, sa Roa City. Then, lumipat kami yung buong family dito. Hindi pa ako nag-aaral noon that time. Baby pa. Then, hanggang sa nag-aaral. Actually, I was the pioneer in San Beda, Alabang. Alabang. Pagbukas nun. Ako, student kagad ako doon. So sa South ho kayo? Sa South Yes, of Metro Manila? we kayo were nakatira living in nun? Parañaque. Okay. Doon lahat nag-start yung hilig namin sa sabong. Sa Parañaque pa lang, boss? Yes, kasi wala sa family namin, walang sabongero. So, yung dad ko hindi nagsasabong. Sa mother side, hindi rin yung mga uncle ko na mga kapatid ng mom ko, wala din nagsasabong. So, sino po nag-influence sa inyo, Sir Martin, to get into the sport? Yes, that time, nung we were staying in Parañaque, may driver kami na nagpadala ng manok yung kapatid niya sa kanya. From Capiz din yung manok. Then that time, meron kaming bagong sasakyan, siyempre shiny. Nung nilabas niya yung manok, pinalakad niya dun sa garage, nakita ngayon nung manok yung anino dun sa kotse, biglang... Sinapon. biglang nilabanan yung anino niya. Apo. So, doon ako nagulat. Kasi before, gagamba lang Ngayon. Kasi medyo yung subdivision namin noon, Mga talahi. matalahi pa. So, gagamba pa lang yung pinaglalaban namin. That time, bata pa kami. So, napunta dun sa manok. Ngayon, nung bata ka siguro, sir, may fascination ka na sa combat. Actually, mahilig talaga ako sa mga animals. So, Okay. kasi dati, nung na kami doon, na-initiate na kami doon sa sparring nung So, humingi kami ng mga manok sa tita ko, sa mga uncle ko sa probinsya, mga native lang. Dinala dun sa Parañaque, from Rojas pa rin. Then, dun sa backyard namin, pinakakawalan. Tuwing gigisingin ako ng yaya ko, papunta sa school, lagi niya sinasabi na, yung manok mo nang itlog na. Tatayo na ako noon. So, yun palagi ang panggising sa akin. So, yung makikita ko na talagang mahilig ako sa mga manok. Sir, so yung Rojas po, that's your province, sir? Yes, yung parents ko both are from Capiz. Both pala, both sides. Dito naman sa Manila, sir, marami rin kayong relatives na taga dito sa Metro Manila?
Meron kasi yung mga tita ko nandito na rin eh. Mga tita ko, tito ko, nandito na rin sila. Sir, back to the first question. Where did you study po, sir? From San Beda, Alabang, from prep to grade 3. Then, lumipat kami na ngayon ng Horseshoe dito sa Quezon City. Then, na-transfer na ako sa Mendiola. San Beda, Mendiola. Manila na. Yung grade 4. main campus. Opo. Regarding dun sa yung transition nyo sa sports natin, mga tanong ko lang, anong year kayo nag-start nun? What year is that? Nagmanok? Opo, nag-start kayo na Nagmanok. Kasi prep ako, may manok na ako eh. Prep ako. Ano klaseng manok yun, Ay, sir? native lang, pero alam mo yun, pansa. Tinatali. Yung mga Tagalog. Oo, Yung tawag Tagalog nila, lang. mga Tagalog dati. Ano to, sir? ang Yung mga- sige. Sa partner. nabibili sa mga palengke-palengke. Hindi, yung mga produce ko na yun, yung may andun na sa sarili. backyard. Nagbe-breeding na kayo nun. Hindi, yung mga hen namin nakakawala lang. Then yung sa kapitbahay namin, may nagsasabi, pupunta yung hen ko doon. Stiso. Mistiso na. Dumadayo pa yung mga hen, sir, yung mga unang alaga ni Sir Mart, dumadayo pa sa kapitbahay. Ganon kagaling. Hindi, babalik na lang. May mangingitlog na. Nangingitlog na lang. So, hindi nyo kilala yung mga, yung kung anong pedigree, walang ganon. Kasi galing sa kapitbahay. Then yung driver namin, dinala niya doon sa kaibigan niya sa Bulacan yung manok na pinadala ng brother niya. So every time na isasabong yon, pumupunta kami ng Bulacan, pinanonood namin. Maliliit pa kami. Grade school, early ng grade school. Pinanonood namin. Pero yung manok na yun talaga nagbilang ng panalo. I think, alam ko, naging 12 times winner. Wow. Wow, okay. Regarding dun sa early production nyo ng breeding, mga gaano karami yung pinroduce nyo? Or yung farm nyo, saan kayo nagsimula and lokasyon? Nagsimula Yes po. ng breeding. So, nung grade school, siguro mga grade 6, grade 7 ako noon. May lupa kami sa Antipolo. So, doon nagmanok-manok kami doon. Kaya lang, syempre, hindi pa full blast. Yung yung mga pinapadala sa akin ng may pinapadala sa mom ko ng mga itlog from the US eh. So yung, that time, meron ng ano yun? Oo, meron meron ng import meron kayo, na, no? itlog. What year was that, sir? Anong year ba yun? More or less. I think 70s yun. 70s. Oo. Okay. 70s. 70s, meron na kayong mga import. Mga 79 or late 70s. From yun. ano yan, sir? From what state galing sa US? Texas? Galing kay kay Rex. Sa anak ni Lloyd Miner. Mga blues. Yes, Yung minor blues. Okay. mostly Abuhin. yun yung mga pinag-start nyo ng mga linya. Yun ang start. Then, yung dad ko kasi is from the, parang sa government siya nagtatrabaho sa sugar industry. So, yung mga asyendero doon sa Bacolod, nagbibigay din ng mga manok sa akin dahil alam nilang nagmamanok. So, yun ang kinocross ko, yung manok from Bacolod. And yung mga minor blues. Ganun ang... Yung dumadating sa akin, blues. Pero yung binibigay sa akin, mga reds and grays eh. Oo. Nung start nyo ng breeding, boss, is it maramihan na ba yung produce nyo or Hindi, pailan-ilan lang. Pati yung... yung mga tinatali nyo? pailan-ilan lang sa bahay lang, backyard. Siyempre, nag-aaral ka pa. Hindi pa pwedeng full blast. Walang finance at saka pagagalitan tayo. Yung panghilig lang. Doon lang sa bahay. Going back, sir, dun sa story niyo sa Antipolo. So, dun kayo nag-start ng... May mga breeding. Then, pero marami niya nakawan. Mga ganun-ganun. Tapos nagsasabong kami. Ganun lang. High school na po kayo noon, sir? High school. High school. Then- Pero medyo serious breeding. Kahit pa paano, relatively, may linya rin. Pero, nung pagdating ng college, medyo, naputol. Naputol na. So, wala naman siya. May manok, magazine na lang. Magazine na lang ang tinitignan ko. Ano Hindi yung na- reason, sir? Why you stopped? nag-aaral eh. So, after college, ano po yung course nyo na kinuha in college? College, tourism ang ginawa ko. Tourism. Sa UST. And then after you graduated,
nag-work ba kayo sa private sector or sa government? Pagkatapos ko, pinadala na ako sa probinsya para asikasuhin yung mga fish pond. Negosyo na, sariling negosyo. Oo, pinadala na ako doon, inasikaso ko. Doon na ako nag-umpisa na rin mag-collect ng mga... Other bloodline. Oo, kasi wala na eh. Free na akong kumuha ng ano eh. Hindi wala nang nagre-restrict sa akin na magmanok. Tapos nung bumalik ko kayo sa Rojas or sa Capiz, syempre may land area naman kayo. So, Doon na kayo nag-start. Yes, nag-start ako, kumuha ako sa Bacolod ng mga material, then breeding, testing. Pero yung challenge kasi hanggang ngayon magpalaki ng sisiw. So doon yung failure ko. Yun yung parang 1,000 din ang pinoproduce ko noon, pero ang natatali ko lang, wala pang 100. mga 90% ang mortality nila. Hindi lang. So ano yung mga base nyo dati na kinuha sa Well, Bacolod? dati kumuha ako kay Freddy Yulo, then sa mga may mga treble ako, mga gano'n. No. Yung time na yun, mga grace na ba yun nila? Mga una pa yun, hindi pa nagsishine si Idol Lancy noon. Lemons, wala pa. Meron na. Mga napupunta sa mga Democrat. Mga old lines Old talaga. lines, old lines talaga. Democrat. Then mga Bates, mga Richard Bates. Okay. Sir Martin, paano po ninyo binago yung ano ba tawag nito, yung system ninyo para maging success yung inyong manukan? Una kasi, ang hilig ko maganda. Maganda ng manok. Maghahanda ako ng manok sa Then, napunta na sa breeding. Then, minsan pagtingin ko sa yard ko, sabi ko, ano ba to? Ang dami kong bloodline. Ano ba to? Tapos, may gusto ako dito, may gusto ako doon. Hindi mo alam, ano ba talaga ang manok na hinahanap? And then si Marlon, my brother, was close to Lancy De La Torre that time, no? So, lagi sila magkasama. So, naka-acquire siya ng Boston. Okay. That was, I think, late 80s. Then, yung sweaters, then after nung Boston, yung sweaters, which came from Red Game Farm. So Red Game Farm naman ang original source. Yung ng sweaters namin, Apa. una na naming sweaters, nakuha namin kay Red. That time, kasi si Rafi, my dad and Rafi are close. Classmates sila. Barkada, yeah. Okay. From Ateneo. What particular sweater po yun? Yung nakuha nyo kay Red Game Farm? 5K. The old, Yung yung old 5K. 5K. Hanggang ngayon, yun yung ano ko yung Yung line base, ko. base sweater. Hanggang ngayon, yun ang mga sweaters ko, 5K. So, that time, yung may mga broodcock sila Edwin noon, saka si Rafi, mga tinatawag niya si number 1, si number 4, yung mga si number 3. Sila lang ang mga pangalan ng manok nila. Which is talagang, iba yung sweaters noon sa ngayon. Oo. Ibang-iba. What would you say is the difference yung mga dating lines nyo compared to the modern lines now, sir? Kasi yung sweaters ngayon, ibang-iba eh. Sobrang ganda na. Ang haba na ng leeg, matangkad. Hindi ganun ang sweaters. Maiksi ang leeg niyan. Tapos hindi sila matatangkad. Tama lang naman. Medium size. Oo. Pero iba mamalo. Talagang... Sa tingin ko noon, hindi mo sila pwedeng patagalin sa bitaw eh. Magkakasakitan. Magkakasakitan talaga. Power. Multiple. Oo, power. Tsaka tumatama. Halos lahat nandun na yung traces. Oo, talagang kita mo talaga pag dumaan ng ganon, pag dumaan sa isang manok, gusot yung balahibo nung... Oo. Galing sa cutting. Yun ang mga sweaters na pala ng Red Game Farm ang pinagsimulan ni... Kasi si Sir Edwin Aranes was also our maiden guest dito sa Yes, first First episode ng natin Larga na na. Larga na. So, nagkakaano no? Intertwined ang mga bisita natin. Lahat magkaka-connect. Nagkaano na yung nagko-connect-connect na yung Yes. mga bloodlines na pinanggalingan. Yes. Actually, hindi namin alam na si Rafi is on sa sports natin. No? Ang alam ko, golf eh.
high school pa kami, nagkikita na kami kasi si Rafi was a close friend of my cousins, mga Loxins. So, nagkikita kami. Alam namin golf. And then, one time, pagpunta namin sa Rollygon, nagkita kami. Oh, sabi ang gulat ako, ba't nandito ka? Anong taon yun, sir, if you remember? Tagal na nun eh. Siguro 90s? mga 80s. 80s pa rin. 80s. Ano ba tawag sa Rollygon nun? 7-Up, Pepsi? 70s, Seven. 70s, magkakilala na kami ni Rafi. 70s. 70s. Sir, how did you come up with your farm name, sir? The fabled Green County Game Farm. How did you formulate that, sir? Kasi yung farm ko noon, doon sa fish pan namin, meron kaming lupa sa gitna ng fish pan na hindi siya fish pan, yung upland siya. Parang sandbar, Sa Pero tubig, eh. yun ang ginawa kong farm. So yung grass doon, hindi nagba-brown kahit summer. Kasi palaging may Parating green. moist eh. Nasa tubigan. Pero salt salt water yung ano namin. Pero doon, hindi siya nagda-dry. So always green. So green green tapos, country. green country. Sir, going back, you mentioned sa fish pen, no? Anong advantage or disadvantage ng breeding na nasa sea level? Actually, disadvantage. 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 Well, ang sasalubong sa iyo diyan, hangin, malakas na hangin, and salt. Yun ang Which is not good sa mga... Not good yun, not good. Pero, ang advantage ko naman, kasi yung sisiw ko, pagpisa, dinadala ko kaagad doon. Kasi sandy loom. Walang baha. Mas better. Much better. Kasi pag ulan, wala kang makikitang baha. Laging lumulubog yung tubig. Yun lang, laging dry. Maganda sa sisiw. So, ang ginawa ko, naglagay ako ng mga, windbreakers. Okay. Naglagay ako, ginastusan ko talaga. Yun ang mga measures na ginagawa ng breeders in order to mitigate what yung dinadala ng nature, no, sir? So, at least meron namang remedyo, no, sir? May remedyo. Kaya nagagastos ka. What type of windbreakers to, sir? Para naman dun sa mga breeders natin na nasa sea level din. Naglagay ako ng kasi yung problema namin yung wind from amihan eh. So naglagay ako ng mga tubo, then nilagyan ng net, then nilagyan ng plastic. Siguro nasa mga 18 feet yun. Magastos rin. Magastos. Nasa 18 feet yung 18 height feet. no. Para lang maiwasan yung wind doon, sir. Oo. Pero yung salt spray, paano niyo po siya na-avoid na maka-apekto dun sa mga pinoproduce po natin? Kahit pa paano, naiwasan din yung salt kasi kasama nung hangin yung salt. Kung makikita mo yung sa farm, pag humangin, sa baba wala. Pero kung titignan mo yung mga coconut, nandun yung hangin sa dahon. Pero sa baba, wala. So, yung mga sisiw not affected. Hindi. Tingin ko hindi So, given a choice, would you still breed dun sa existing area niyo, sir? Or sa ibang lugar? Ang sistema, pagpisa from dun sa bundok, ibababa. Then, vaccine hanggang 2 months. Pagdating ng 2 months, akit na naman. Ganun ang sistema. Okay. So, yung cord area niyo where yung mga windbreakers are, para lang yun sa malalaki na. May cord area doon for transport. For example, itatransport dito sa Sa Manila. Manila, Apo. doon ilalagay yung itatransport na manok. Okay. So doon sa bundok, meron akong 800 tipis doon sa kabila. And then about 1,000 din doon sa kabila. Doon sa may windbreaker, mga nasa 400. Okay. So, going back, sir, no, you mentioned this, kasi ang mga tao, pag sinabing Esculin, palagi yan, Nakadikit Boston. na yun. palaging Boston rounded. Ah. So, you mentioned that your original Boston line came from Sir Lancy de la Torre of Negros. Yes, oo. Way back early
late 80s. Late 80s. And then, did you breed any other ibang Boston blood doon or minintain nyo na po siya as is? Minmaintain namin as is. So, siyempre, kailangan ng ano yan eh. Hindi pwede sila at sila lang. Apo. Ang ginagawa namin, doon ako kumukuha kay Marlon, which is same blood. Okay. Ganun din ang ginagawa niya. Sir Martin, regarding Boston sweater, paano naging successful and naging popular yung Boston sweater sa inyo? Well, nung nagkaroon kami ng mga sweaters and Boston, yun ang unang tinry namin na na cross. Sweater Boston agad. Oo. Mm. So, Nag-click agad. Nag-click agad. Nag-click agad as in talagang maayos sila. Marami mga event ang chinampion nun, pero hindi ko na sasabihin kung anong mga event. Yung mga bumili sa amin. Okay. Ayoko na kasing Pero, Talagang lahat nung kumuha sa inyo, success sila. Naging maganda yung program nila. oo, gusto nila. Ano Magandang mas- manok at saka magaling. Saan nyo nakikita mas magaling, sir? Ang sweater sa father side o ang sweater sa hen side? O Boston or baliktad? Saan ho mas magaling? Both ginagawa Either namin. way. Oo, Either way. either way. Oo. Kahit saan mo sila pagbanggain, talagang nagninik sila. Sweater by sweater over Boston or Boston over sweater. Okay sa inyo. Okay, either oo. way. Kaya lang, pag nag-heavy kami sa Boston, medyo nagiging late maturing. Medyo roundheads eh. Originally, gano'n naman ho yata yung Pag mga roundheads, Boston. usually ganun eh. Sir, let me segue lang, sir, no? I have a personal question. I noticed kasi pag lumalaban kayo sa Manila Arena ng mga whites nyo, sir, they always do well. Ano yung formula natin with our whites? Yeah, mga whites namin, it's a creation of Marlon. So, yung whites ko is galing from Marlon. But it has a sweater Boston blood na. Oo. So, Would we you know, call it sir? Escolin whites na. Pero yung origin ng whites na yun, Ang alam madalas ko, ang panalo. it's a Sanino, white Sanino and a Zamboanga white. Zamboanga white. So, Joe Zanino, crossed sa mga Zamboanga white. Whites. Parang yun ang sabi ni Marlon sa akin na Okay. paano niya ginawa eh. Pero better talaga pag may sweater Boston. Kasi nagiging moderno na yung laban. Mabilis, maangat, multiple ang shuffling And ability. aside from the white, mabanggit ko lang, another one is yung muff nila. Yun din ang isang line na talagang Yes, yung math is before nung pumunta kami sa Mindanao, meron kaming seminar which is si Edwin noon is BMEG pa endorser that time. So, yung BMEG sa Kidapawan, nagpakarambola sila. Yung manok na yun ang nanalo. Yung muff. Yung math. It's a like assy-looking manok eh. talagang malaki ulo. Pero nanalo siya. Ang galing. May balbas. May balbas May yan balbas. Sa habang pinapanood namin, isang palo lang talaga yung pag may nakaharap siya. Isang palo lang. Power puncher siya talaga. Isang palo lang. Pag yung cutting eh. Yung cutting. Oo. Cutting, So, tsaka... yung manok na yon, sabi ko dun sa... Yung may-ari, employee ng BMEG eh. Sabi ko, biling ko na lang yan. Oh. Sabi niya, ay, hindi ko pinagbibili. Pero kung papalitan mo, sabi niya, palitan tayo. So, yun, nagpadala pa ako ng manok doon para palitan. Dark legs ho yung muff na yun. It's a willow leg. Nag-aagaw yung green and yellow. Yes. Oo. Okay. So, pagdating doon sa farm, tinignan ko yung fighting style. Wala, parang pabangga-bangga lang din. So, yun, dinevelop ko, nilagyan ko ng black. Kasi yung black, speed. Yung brown heads or black, saan naman galing yun, sir? Kasi madalas rin kayo maglaban. Yung black ko, it came from Paulo Malvar. May secret pa. Ayan Yung na. black came from Paulo Malvar. Okay. So, nilagyan ko ng black, then tinignan ko, bumilis, dahan-dahan bumilis. 2 beses ko binalik sa black, then bumilis na, yung gameless naman, problema, nilagyan ko ng yellow. Anong specific black po yun, Sir Martin? Ang alam ko, Mel Sims black. Sir,
Usually pag siblings sa sport natin, they breed together. What's the reason that you and Sir Marlon nag-separate po kayo? Kasi meron siyang gusto eh. Meron din akong gusto. So if we were together, baka alam mo yun, mag-conflict doon. So ano lang, more of preference lang talaga sa how you guys breed? Oo, parang ganun lang. Oo. Would you know anong particular differences niyo, sir? Kasi you share the same bloodlines. Oo. You share the same brood fowl. Well, yung sweater, then the Boston, Gilmores, and Grays, yun yung mga base blood namin. So, pareho yun. So, may nilalaro siyang mga ibang blood, may nilalaro rin akong ibang blood na... Is it how kung paano kayo gumawa ng linyada? Doon kayo nagkakaiba ng preference when it comes to breeding? Oo, may kaibahan. Oo. Speaking of you, na-mention niyo, sir, yung mga grays niyo, which is also another line na interesado malaman yung mga viewers natin. Ano bang history ng Esculin Gray? Esculin Gray came from Dave Arañez. Oo. The father of Sir Edwin. Yung manok na yon, actually, hindi na naabutan ni Mang Dave yun. Pass away na si Mang Dave. Si Edwin na nagbigay. It's a 3-time winner gray. So yung gray na yun, 3-time winner, sinabong pa namin yun hanggang naging 7 times. Wow. Oh, okay. 7 times. Tapos kumuha kami sa Bacolod ng gray din. Breed. Ano tong gray na to, sir? Yung from Sir, kila Sir Dave. Green legs, Green straight legs, comb. silver gray, green legs. Okay. Sige, sir. Straight comb. Straight comb. Straight comb. Okay. Sir, So, speaking of guwapo at magaling, sir, can you tell us about how you formed Team Esculin? Esculin. Team Esculin, friends. Friends lang. Actually, sila Will Jim, Bert, Sir Mao? sila Mao, ganon. Came from, kami, nagkakilala kami sa dogs. Yun ang Kasi, pinagsimulan. dati, nagsushow kami ng French Bulldog. So, doon kami nagkakilala. Before, gusto ko yung French Bulldog, gusto ko mag-show, pero wala kang kaibigan. So, doon na naghanap ako ng kaibigan, which is sila yung nakaharap ko. So, Doon nag-umpisa. mention natin ulit, sir, sino-sino ulit ang Team Esculin? Mau Asierto. Mau Asierto, Okay. Bert Sir Celine, Otto. Will Jim D. Will Jim D, Otto Dizon. Otto Dizon, Cyril Cañares, Patrick Maralit, at saka si Jobel Cansana. Ano, sir, ang criteria to become a member of Team Esculin? Kung meron man, sir. Actually, wala naman eh. Magkakaibigan lang, ganun. Pupunta sila doon sa Rojas, masaya. Yun lang. Wala Kami, sir, namang pwede ba kami maging Oo kaibigan? naman. Walang Team problema. Esculin rin. Walang problema. Yan. Kasi si Mr. Jet Olaguero, who was also a previous guest here, ang tawag sa inyo, sir, dati daw Sir Martin eh. Noong naging close na kay Sir Martin, Tito Martin ang tawag. Actually, when I interviewed Bert Celine and Mau Asierto sa Bayang Sabongero TV, parati nilang mini-mention how sila napunta sa Team Esculin, how good person is Sir Martin and Sir Marlon is. Anong comment niyo about that, sir? How come so many breeders in the industry look up to you and source kayo ng kanilang materials? What can you say about it? Kasi karamihan sa atin na mahilig sa pinagpapawisan ng pera. So, siyempre, dapat ibigay din natin sa kanila yung karapat-dapat na yung binibili nila, yung value ng pera nila. Kasi siyempre, mahirap naman yung, di ba, sasabihin mong ganyan yung bloodline, tapos pag-breed nila, iba. Nakakaya yun. Hindi ko kayang gawin yun sa kanila. Integrity, importante kay Sir Martin Esculin. Sir, the members of Team Esculin, do they exclusively breed your
Escolin bloodlines or pwede sila kumuha ng iba? Actually, pinapabayaan ko sila. Pero meron lang akong mga manok pinapadala sa kanila, o breed mo yan. Kuha ako sa inyo ng anak mo yan. Oh. So mas dumali sa akin. Yeah. Oh, sila Bert, kukuha ako doon. Kay Will Jim, kumukuha rin ako. Pero sila lang, pero yung family, trace ko. Inaalam ko yung family na ibibreed nila. So, kukuha ako doon. So, by doing that, sir, na-maintain nyo yung lines nyo easier din. Oo. Kasi mas marami kayong source ng mga Yes, original lines yes, ninyo. oo, Tama po ba? oo. Tsaka yung hindi mahirap kasi pag nilagay mo yung, kahit na sabi mong parehong bloodline, pero pag bibigyan mo sila ng mga 3 years na binibreed nila yon, siyempre dinidiskartehan din nila yung mga, yung mga settings nun. Pag kumuha ako doon, nilagay ko sa manok ko, makikita mo yung pagka-Vigor, umiiba talaga. Oh, okay. Kahit na pala same blood, pero pag yung medyo iba ang pagkaka-breed, Iba rin yung... oo, kasi ganun lang din ang ginagawa namin ni Marlon eh. Kukuha ako sa kanya, pag nilagay ko sa manok ko, talagang Mas okay. pwede mong ilaban. Yung mga Yung straight ilalabas lines, nila, yung oo. mga yung mga straight or pure lines, Oo. pwedeng battle Oo, foul. gumaganda yung ugali. Kasi pag, alam mo na, medyo heavy na sa inbreeding. Medyo nervyoso na yun. Nanunuka na. Yung mga ganong blood. Nanunuka na sila. May nervyos na. So pag nilagyan mo uli, kahit same blood, pero pagkakaiba ang breeding, nagiging Vigor sila uli. So, Actually, hanggang ngayon, yung Boston Roundhead ko, not a single drop of blood na merong pumasok dyan. Sila-sila lang. sila lang. Ano lang, yung breeding nyo lang is medyo magkakalayo lang. Not closely related. Oo. Pero same Same bloodline. Oo. Na ano ko nga masabi ko lang yung kwento ni Sir Bert tsaka si Boss Mau. Pag nag-abiso na raw si Sir Martin na talagang kukuhan, ang dami nila, lahat ng Team Escolin nandun, talagang mamimili sila para sila mga bata na, akin to. Kaya tuwa ako sa, yung samahan ba nila na ang ganda. Parang parang pagdating nila doon, parang nag-aagawan na. Oo, nakwento sa akin yan. Talagang napakasaya nila. So, going back to the Boston, which is your base blood, at saka bread and butter ng Escolin Farm, no? Nag-iba rin appearance niya, sir, no? Compared to the original Boston from Sir Lancy. Actually, yun ang itsura nila noon. Okay. Which is hanggang ngayon yun. Yun pa rin. Okay. I think yung kay Idol yung parang umiba. So ganyan pala sila dati. Okay. Ganyan Kasi, sila. Yung time na they were together with Patrick, yes. yan ang itsura ng Ganun manok ang nila. itsura pala. Kasi problema, hindi na namin inabutan yun. Ano bang itsura nung original na nun, yung medyo darker siya or Hindi naman. Yung may itim-itim. Hanggang ngayon. may itim. May Oo, itim-itim hanggang sa ngayon. hackle feathers. Hanggang ngayon nandyan. Hanggang ngayon nandyan. Pero yung station pala, ganyan pala siya originally. Slick sila eh. Slick looking sila eh. Hindi sila yung mabalahibo na Slick looking. Kasi galing rin ako sa Negros ilang times. Nakita ko rin yung mga nagbi-breed naman ng mga old Lancy lines. Parang iba. Magkaibang itsura. Magkaibang appearance. So yan palang original. Okay. Kasi nung si Mayor Rizares pumunta sa Rojas, nung pagdating niya, yung sinabi niya, kagad is, ito yung manok ni Sir Lancy noon, ang itsura. Parang, nakita yun ang niya? yun ang sinabi niya. Okay, so so at least alam ng mga viewers natin, listeners natin na ganun pala ang itsura ng old-time Boston Roundhead. Kung ano yung itsura nung ngayon. May itim-itim sa hackle itim-itim feathers. sa hackle. Tapos, they come out light at saka dark na sila. Two sides. Two sides, but pag binread mo light to light, lumalabas din yung dark eh. Pag yung dark din, may lumalabas na light. So, ganun Hindi talaga siya sila. Hinayaan ko na. Hindi ko na sinunod yung color. So, it's not sa feather color, sir. It's more of the body conformation and yung station. Tsaka yung line. Yung line. line itself? Cutting ability. Yan ang signature trait ng mga Boston. Sir, you're one of the mainstays in the expos and festivals here in the Philippines. Tapos this December,
we have the Pitmasters Breeders Festival. And isa po Yes, yung Team Esculin sa kumuha ng mga silvers booths natin sa event. What can we expect from Team Esculin, sir? Well, ganun pa rin, no? Ang Team Esculin nagbebenta ng lahat ng klase kakarel, pullets, mga kung ano, lahat ng age nung nung manok, nagbebenta sila to cater yung mga para makaya yung magkaroon sila ng mga manok na Maayos. Access, maayos, yes. oo. So, yan ang Team Escudin. So, depende kung anong ang budget niyo, di ba? Anong budget ng customers from cockerels hanggang broodcock, sir, none. Brood stag siguro. Brood stags, stag, yeah. so. Okay. Yan yung kagandahan ng may mga ganyang like Pitmaster Festival, which is yung mga maliliit na nagbre-breed, nakaka-avail sila ng mga ayos Yes. na linyada. Maraming successful na maliliit na lumaki na ngayon. Dahil lang din sa bloodline namin. Can you elaborate, sir, kung anong... Meron kaming mga, aside from Team Esculin, meron pang isang, may farm team. na which is yung nag-umpisa talaga, gustong magmanok. Pero nakikita ko ngayon, maganda yung flow nila. So, umaakyat. So, tinutulungan niyo rin po, sir, even those that are not considered big breeders. Oo. Kasi doon, ako naman doon din galing. Lahat naman tayo galing doon. So, pag nakita ko may potential siya, kung paano niya binibreed yung manok, paano siya mag-alaga, sinusuportahan ko yun. Partner, pwede ba tayong sumali? Yeah, so kaya daming kaibigan ni Sir Martin in the industry because yung approachable, tumutulong sa breeders, Yes. 'di ba? Nagbibigay ng maayos na materials. Kaya gustong-gusto ng mga maliliit na breeder ang Team Esculin. Yes, sir. Marco and I were schoolmates in high school, and I noticed he's been more active the past 2 years. So how has the transition been, parting knowledge with a second-generation breeder? Well, si Marco, okay naman. Nakikita ko naman yung interest niya sa Kasi dito, pag hindi ka interesado, wala. Wala. Kailangan interesado ka talaga para malaman mo lahat. So, nakikita ko naman na interesado naman siya. So, pag binigyan ko siya ng assignment, ginagawa naman niya. So, okay naman. Ano pong participation ni Sir Marco sa Yung farm? una kong binigay sa kanya, security. Yung mga Bantay magnanakaw. electric fence, yung Okay. mga CCTV. Siya yung nag-facilitate ng mga gumagawa noon. Sir Martin, ano yung advantage nung i-train mo pa ng mas bata yung, halimbawa, yung son ninyo? Ano yung advantage niya na turuan niyo siya ng much younger kaysa Noon kasi, nung nag-aaral pa kayo, pag mga vacation, dinadala ko yun doon. Okay. Pinakikita ko sa kanya kung ano ang ginagawa ko para may idea siya. So nung maliit pa siya, nasabi niya, yung mga manok mo pangit. Sabi ko, Pinintasan pa. bakit? Wala, pare-pareho itsura. Sabi ganun. Sabi ko, uniformity is quality. So, that time, punta kami sa palengke, bumili siyang manok. Laban tayo sa manok mo. Laban ko tong binili ko, gano'n. Tari-tari kami doon, hanggang pag nananalo yung sa akin, huwag muna alisin yung ito pa isa, laban ulit. So doon yung makikita niya, bakit ganon? Bakit yung ordinary chickens, hindi kaya yung sugat o ba't yung kanya kaya, kahit gutay-gutay na. Na-amaze siya, no? Na-amaze siya sa tapang. Sabi ko, doon niya nalalaman na sa bloodline yan, may bloodline. So, doon na-educate siya. So would you say, sir, best teacher for the younger generation is still experience at saka practice? Practice and experience. Yes. Hanggang ngayon, ako, hindi ko sinasabing tapos na. Kahit nandito na ako sa sitwasyon ko na to.
pumapasok pa rin ako sa mga backyard para tumingin kung ano meron doon na pwede kong i-apply sa akin. So ano, it's a never-ending O never ending. Aaral, quest knowledge. ng knowledge. Yung game. Kasi may mapupulot ka talaga sa kanila. Sometimes hindi mo naiisip yun. Sila naiisip nila. Mhm. So, dapat dito, huwag kang mayabang. Mm. Dapat makinig ka rin. Kung hindi mo gusto, huwag mong sundin. Pero kung pwede, di ba, gawin mo. Yan. Can you tell us some lessons you picked up going around sa mga backyards na in-apply nyo sa farm niyo, sir? Yung nakita ko one time sa Iloilo, no? Pumunta kami ni Jet, sumama ako sa kanya, nag-ikot-ikot kami sa farm. Nakita ko yung inahin nakatali. Sabi ko, ba't nakatali? Ay sabi nila, kasi sir, importanteng inahin namin to, producer ito. So, dito to siya. Para hindi, kasi pag nilagay namin dun sa flock, baka madisgrasya. So, isa yun. Hinihiwalay nila yung mga ano nila. Oo, yung Special mga brood special. hens. Oh. So, Naka-cord. Ako ginagawa ko yun ngayon. Okay. Pag yung may mga special akong hen na nagpo-produce talaga na ano, nakatali yun. Para nga naman hindi sila mabuli or something. Kasi mahirap yun eh. Karamihan ng breeder, after the breeding season, ilalagay yun sa range. Papakawalan lang. Papakawalan. Pag kolekta, kulang-kulang na. May namatay, may ano. Kasi siyempre, magrarambulan yun doon. O kaya minsan may predators din, di ba, sir, na hindi mo Hindi mo maiwasan. Oo. Yung sa akin, meron akong 6 meters by 6 meters na pen. So, yung lahat ng full sister, doon lang yung babalik. Oo, doon babalik. Meron akong... Every pen, yung magkakapatid. doon lang para wala masyadong bully. Meron, pero hindi masyado. Ayan. Sir Martin, BMIG is associated with you since then. Matagal na, no? So, ang tanong dyan is why BMIG? Yung quality ng feeds talagang iba. Nasubukan ko rin yung ibang feeds, no? Pero bumalik din ako sa kanila. Iba talaga yung quality. Honestly, How long have you been a BMEG endorser, Sir Martin? wala pa yung Integra endorser Tagal na, na. oo. Hindi pa nga binubuo yung Integra. Yung commercial na BMIG pa lang eh. Ayan, Pioneer. yung name ng endorser. BMIG is naka-associate na sa Escalade. Yeah. So, pioneer endorser. Etong ano naman, sir, from Rojas City, nag-set up rin po kayo ng another farm here sa Luzon. Yes. Yung sa kadahilanan niyan, kaya ako nag-set up ng farm dito, is before nandun lang ako. Then napupuna ko, yung mga buyers, inuuna nila yung inuuna nila yung mga farm dito sa Luzon. Then pag wala na manok dito, saka ako pupuntahan. Sabi ko, ba't ganun? Kailangan ko mag-set up ng farm doon para medyo Mas makasabay accessible. din ako. So, nag-set up ako ng farm. Ang nangyari naman ngayon, doon naman sila pumupunta. Sabi ko, nandun yung manok. Hindi, mauna kami pumili dito. So, yun ang dahilan nila. Okay. Parang yung Batangas ko, parang yung mga malalaki kong buyers, ayaw naman pumili doon. Doon naman sa Roas, nauuna sila doon. Would you say dahil na-expose, siguro na-expose sila nung nakakuha silang maganda dito sa Batangas, nagustuhan nila, ang gusto nila ngayon dun sa original. Yung original na habol nila. Bago dumating ng Manila, ay ng Batangas, nakapili na sila sa Rojas. Oo, ganun ang nangyayari ngayon. So, inuuna nila yung Rojas. Pagdating sa Batangas, kinukuha na lang nila. So, would you advise other big breeders also to do the same? Yung mga nasa Mindanao, mga nasa Visayas, to also set up here sa Luzon ng kanilang satellite farms? Para sa akin siguro kailangan. Kung commercial lalo na kung commercial breeder. Kasi, yun nga, kagaya nangyari sa akin, inuuna nila yung ibang farms dito bago ako puntahan dati. So, sila din. Ganun din ang nangyayari sa kanila. Kasi syempre, may gastos eh. Pupunta sila, plane ticket, hotel, and everything. Transpo nila. May gastos. Not like dito, mapupuntahan agad-agad. Malaking competitive advantage yun. Pero ano naman sir, pag na-try nila yung mga materialis nandito sa malapit sa Luzon, pupunta rin sila dun sa source. Oo nila. nga. Ganun din ang mangyayari.
Pero so far, okay naman yung Batangas ko. Malaking tulong. As a breeder naman, sir, since isa kayo sa mga, na kilalang breeders dito sa ating industry, who do you look up to if ever meron po na tinitingala kayong mga breeders dito na sa mundo natin ngayon, na sa local scene? Yung ina-idol ko, breeders, siyempre, Lancy De La Torre. Kasi nung sumigaw yung Boston, talagang sumigaw. Talagang as in dominated. Napunta pa dun sa magaling mong humanda ng manok. So talagang, tsaka makikita mo talaga, pumunta ka, anytime sa farm niya dati, before, nung 80s, bitaw ka ng manok. Talagang magagaling. So, Lancy, isa yan. Siyempre, the living legend. Nene Abello. Yun lang ang parang nakakatapat ng manok ni Lancy noon. Yung mga sweaters ni Nene. So, yun siya may mga edad na mga breeders. Okay. As a fighter naman, sir, bilang naglalaban ng manok dito sa big time, sa Visayas, tsaka dito sa Manila, sino naman yung ayaw niyong makalaban? Hindi naman dahil, dahil, kung baga gusto niyo lang i-avoid. Okay. Diba? Ayaw niyo nang, pwede wag yan. As much as possible, huwag makalaban, sir. Ito lahat ayaw. Lahat ng makalaban dito, ayaw lumaban dito. Well, iiwasan. Si Idol talaga. Patrick Antonio. Yun Okay. talaga ang ever since talagang hindi nawala eh. Hindi na. Siya nung Araneta time, anong year yun? 80s. Talagang hanggang ngayon, Dominate niya. dominate. Andyan pa rin. Andyan pa rin. Talaga. Mainstay na Oo. from the 80s. Kumbaga yung ranko niya never bumaba. Talagang nandun lang sa taas talaga lagi. Speaking of Sir Patrick Antonio, batiin muna natin yung mga nag-champion ng mga nakaraan derbies. Yan. Oo. Ayan, yung Kuya Alipin, Alvin Lakas, and the Bet Taker. Ayan, Charity 6 event. Hosted by Kuya Alipin. Meron tayong 29 entries dyan. And nag-champion po, dalawa. Ang score nila is 5.5, which is 419 dayang entry ni Boss Among Edwin Tose. And may isa pa na nag-champion na si San Roque entry naman ni Boss Joey De Los Santos. Yan, so congratulations sa two champions Congratulate natin natin. yan. Parehas 5.5 points. Yes, oo. Noong nakaraan, palaban ni Boss June Bombay. 14. Oh, Yes. June 14. Okay, congratulations. Ito, the next event, June 18, ang Two Bros 6 event hosted by Sir Alan and Sir Erwin. We had 4 champions. Ito, back-to-back champion. Nung palaban ni Kong EP and itong two brothers, congratulations to Sir Bebot Oy and Idol, Patrick Antonio, Sir Eric De La Rosa, and Sir Melim ng Batangas, Sir Ryan Ias, at last but not the least, congratulations po, Boss Marvs Ayuste. Yan ang all with 5 points. O yun, kasi nabanggit ni Sir Martin, si Sir Patrick. Idol. O, kaya naalala natin. Champion lang. sir eh. So, back to back eh. Lagi, oh. Back to back na naman sa Manila Arena. And he was our guest here last week dito sa Larga na Balitang Pitmaster at iba pa. And kinikwento niya kung ano yung mga sikreto niya. So, yung success niya, talagang pinaghihirapan daw talaga. Sir, would you agree dun sa ganung principle, sir, na success doesn't come easy in the sport? Oo. Kagaya yung sa akin ngayon, pinaghirapan ko talaga to. Which is, kung hindi mo paghihirapan, hindi mangyayari. Kailangan talaga... hindi ako yung turo-turo lang sa farm. Ako mismo. Hands-on. Every day, umaga, which is yung bahay ko, farm din eh. Pero pupunta ako dun sa farm ko sa bundok, umaga, gabi na ako umuwi. Grabe. Talagang hands-on kayo. Oo, gabi na, everyday yun. Walang Sunday doon. Wow. Everyday. So, uwi ako niya mga 8. Oh, hindi yung yung turo-turo lang. Oo, pinutusan ko. Pero pag nagtrabaho, sabay-sabay kami lahat. Andun ako. So,
So, yun ang sikreto ng Team Esculin at ni Sir Martin Esculin. Para maging gwapo at magaling, Magaling. kailangan ng sipag Oo. at syaga. Pagad-tsaga. Okay. So, before we before we end our program, of course, yung mga viewers and listeners natin, palaging din namin tinatanong to sa mga guests namin. Sa career nyo, sir, ano ang mga notable derbies that you have won that stand out sa memory nyo, sir? Yes, nanalo nung World Slasher 2017. Nag-champion kami. Then, yung MBC natin na CAC, 12 CAC, nung 2022. Nag-champion din ako doon. Ay, malaki rin premyo. Basta, was that the biggest prize money that you took home ever, sir, sa career ninyo? Hindi naman. Yun yung sa MBC Ay, natin. MBC. Malaki siya din. Dalawa kami yung champion. Dalawa lang. Okay. That's a 12 straight 12 ang score. Wow. Oh, yeah. Tsaka, parang yun na yata yung huling MBC. Yun din ang huli. Natapos na doon. Natapos na sa inyo, sir. Kayo na ang part of history dyan. Kasi ang problema ata doon yung hirap maganap. Opo. So, Hanggang ngayon. hanggang ngayon, wala pa Problema rin. ang Puro ang Master Breeders' Cup natin is only sa stag season na lang. So, congrats again, Sir Martin. So, last question siguro bago tayo magpaalam at saka bago natin batiin yung mga sponsors natin. Lumalaban ho kayo in the provinces sa mga big events sa probinsya, in Visayas, in Mindanao. And lumalaban din kayo dito sa Manila. What would you say ang diferensya ng laban sa probinsya at dito sa Metro Manila? Well, para sa akin, mas mabigat ang laban dito. Sa tingin ko, lahat ng magagaling na manok nandito. Kasi bumibili. Bumibili yung mga kackers ng maayos na manok talaga. So, yung mga breeders doon, para mabuhay mo ang farm. Like sa akin, yung magagaling ang binibigay ko. Yung maayos, yung tira na lang sa akin, okay lang. Kasi sila ang bumubuhay ng farm. Sila ang nagme-maintain lahat sa kanila galing. So, pag the other way around, which is pipiliin ko, itatago ko yung mga magagaling ko, oo, malaking chance mag-champion. Pero yung buyer mo, magtatampo yun. Siyempre, makikita yung manok hindi maayos. Siyempre. Tapos pag super yun. Andun pala yung magagaling. Buti na yung sila lang na mauna. Tapos at least pag naglumaban ako, may nakita silang maayos. Oh, maayos yan ah. Sabi ko, gusto niyo? Sige, kunin niyo. Oo, ganun lang. Open kayo sa farm na talagang kung ano yung mapili nila. Wala, hindi ako open yung farm ko. Pwede kang maglakad sa cord ko. What you see, you can get. Ganun. Except lang doon sa mga broodcocks. Yung mga broodcocks kasi importante. Meron ibang buyer na pagdating doon, binibili ng mahal yung mga broodcock. Sabi ko, sir, wala ka nang babalikan yan. Yan ang yan ang daddy ng mga... Okay. So bago tayo magpatuloy, of course, we would like to remind our viewers na ang Manila Arena, wala na pong entrance fee yan sa lower box at saka sa general admission at sa VIP ringside area. 500 lang. Machine betting. Machine betting yan. At mapapanood niyo po ang larga na balitang Pitmaster at iba pa sa full episodes sa YouTube at Spotify at parts naman ng episode natin kasama si Sir Martin, mapapanood niyo po sa Facebook, Instagram, and TikTok. Abangan nyo lang yung link at ipopost na po yan. Okay, tas bago tayo magpatuloy, batiin niyo muna yung mga marami tayong Sir Martin viewers na nagpapa-shoutout eh. So batiin muna natin habang nandito si Sir Martin. Okay, good day po. Pa-shoutout naman po watching from Alberta, Canada. It was a big help po sa amin mga beginner ang wisdom ni Idol PA. Soon sana si Boss Bravo naman ang guest from Sir Juvena Valencia 292. Okay, thank you. Iyan.
Sir Juvena. So, si Boss Bravo. Sana. Hopefully, Gusto no? naman natin eh. Ayan. Ito pa, The meron next pa. from Sir Brian Dave Lopez. Pa-shout out sa next episode mga Lodi. Yan, shout out sa inyo, Sir Brian Dave Lopez. Ayan. And ito, meron pa. Galing kay Rock Haven Game Farm 3190. Very nice and thank you. Talagang ano sila, no? Nakakapulot ng mga aral. Salamat Sa- din po. Maraming salamat Larga na. po sa inyo sa inyong pagbati. Meron pa tayo. From Antman Game. Yan, TV. Game Farm, STV. Yan, gandang episode yan yung kay Sir Idol PA. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Antman. Baka natalo sa sa NBA. Si Antman. Grabe solid podcast. O sarap talaga pakinggan. Pagkwento ng mga legends ng sabong idol of all idols in Sir sport, PA. Sir PA. Yan, from Hayabusa. Thank you, Sir Hayabusa. Maraming mga nag-comment dun sa episode ni Yung Sir episode. Patrick. Oh, Ito pa, ito. meron pa. Meron pa. From Noderbeck Magsodlo. Ayan, new subscriber po from KSA, Saudi Arabia. More power, guys. So thank you po. Maraming salamat Yes. po sa lahat ng mga bumabate at saka sa lahat na nagpapa-shout Sumusuporta, out. sa larga na. Thank you. Patuloy na lumalaki ang subscriber base natin at lalong dumadami yung mga followers natin I'm sa sure next week, Facebook. itong episode natin ito, Siyempre. abangan natin yung mga Lalong dadami ng- comments ng ating mga subscribers and followers. Okay, so before we promote our upcoming events, baka meron kayong parting words, Sir Yes. Martin, sa ating mga viewers and listeners ng Larga na Balitang Pitmaster at iba pa. Yes, thank you very much sa Larga na, Pitmaster, then for having me here, then sa BMEG Integra for nutritioning my farm, yun, and friends, yung mga friends na masasarap kasama. Thank you very much. It's our honor to have you here, Sir Martin. Dahil isa ka sa, after sina Boss Atong, sina Idol Patrick Antonio, ito na yung mga kasunod din. Ito na yung mga kasunod na mga magiging legends ng sport natin. So, it's truly an honor to have you and sana pahabain pa natin kwentuhan natin. Baka one of these days, magkaroon tayo ng part 2. Sana kasama naman Sir Marlon. Oo. Diba? Tingnan natin kung Mas talaga may maganda kung sibling ganun rivalry. So, thank you very much. Promote natin yung mga upcoming events natin sa Manila Arena. Ito on June 25 and June 28, ang GAP 6 Bulls Tag event. 500 guaranteed prize. No pot, 11K minimum bet, 5K per win at only 2024 WPC Stags will be accepted. Yan ang ating early bird purple, local red, national orange, at late born yellow. Okay? Kailan yan? June 25 and 28. June 25, 28. Ayan, Wednesday, doon po Saturday. sa mga meron mga 2024 Bull Stags na buo pa, balahibo. Bago maglugon, pwede pa ihabol yan dito. Kesa Pwede yan. no? palulugunin nyo pa ng isang taon para maging cock. Ito na, laban nyo ng Bull Stag. Bago maglugon. Habol na yan sa Manila Arena, June 25 and June 28. Doon naman po sa mga walang Bull Stag, pwede kayong manood. Walang problema. Wala namang Manila entrance Arena, fee. Yan. So, before we end, we would like to thank, may mga sponsors na Yes, tayo of dito course. sa ating, oo. Andyan So, yung ating Moonchild Cookie. of yan. course. Maraming Yeah, salamat Moonchild sa, cookie. yes. Ikaw na din. Yeah, it's moist, rich, and comfort in every scoop. Ayan, chocolate and caramel glands. Let them eat cake only at Moonchild. Yan. Thank you very much kay Sir Angelo at saka sa kanyang sister, Yes. Moonchild Cookie. And of course, mamaya, nagutom tayo sa episode Siyempre. natin kasama si Sir Martin. Bago tayo umuwi, meron tayong sponsor naman. Yes. Kilala mo rin to, Sir Martin, Juanitos Bistro. Yan, si Sir Edmond Bautista. So maraming salamat sa food na pinadala nyo. Ito, kapwa sa bungero natin to, kaya suportahan natin ang Juanitos Bistro. Sa mga taga-Pasig, ang address po niyan ay sa East Capitol Drive, Barangay Capitolio.
At sa mga taga Quezon City naman, meron silang branch sa Dart Street, Novaliches, Quezon City. So yan ang Juanitos Bistro. Yan, masarap ang pagkain. At saka kung gusto niyo yung chicken talk na maganda-ganda, Pwede doon. hanapin niyo si Boss Edmond Bautista. Yan. Maraming alam sa manok yan. At saka bibigyan kayo niya ng libreng isaw. May paisaw. Thank you very much sa ating sponsors, Moonchild Cookie and Juanitos Bistro. At magkita-kita po tayo para sa episode 9 ng Larga Na